Magandang araw mga boss. Yun, nakakatuwa ang araw ngayon at nakakalungkot dahil sa apektado tayo ngayon sa kawayan ng gobyerno natin ng Marcos Duterte. Ang hirap talaga dito sa Pilipinas dahil lahat ng bagay pinupolitika na nila eh. Ngayon, ako isa akong construction worker. Tapos yung contractor ko naapektuhan na sa kawayan ng mga Duterte at saka Marcos. Dahil siyempre dito tayo sa Davao ngayon. Nasa Davao tayo. Ang Davao kasi wala nang budget yung mga congressman, mayor, hindi na binigyan ng binigyan pero maliit na lang. Wala nang budget sa mga gobyerno dahil nga kalaban yung Marcos at saka Duterte. Pag Davao yung pinag-usapan, baluarte ng Duterte yan eh. Kaya yun, ngayon ang nangyari, nag-meeting kami ng boss ko. Walang project. Siyempre pag walang project yung Davao, apektado naman kami dahil kami yung mga construction worker nagtatrabaho lang. Siyempre apektado kami, magbabawas ng tao. Ngayon, yan ang mahirap ngayon. Sa kawayan ng mga politiko, sa kawayan ng Marcos Duterte, naapektuhan na kami. Kaming mga construction worker. Yan kasi ang hirap sa gobyerno ngayon, lahat ng bagay pinopolitika. Hindi yung nakaraang administrasyon na walang politika na nakaraang administrasyon, lahat tinutulungan, walang pinipili. Mas inuuna pa nga noon ang lugar ng kanyang kalaban isa Davao. Nahuli pa yung masinso ang Davao kaysa ibang lugar. Ngayon, kabaliktaran naman na administrasyon ngayon. Inuuna nila yung kanilang lugar. Yung mga kalaban nila, sa tingin ko nga ngayon, parang nagiging silent martial law na to eh. Lahat ng kumakalaban sa kanila na mga vlogger, mga media, ayun, una yung Siminay na tinanggalan nila ng prangkisa. Sinuspindi nila yung yung prangkisa, hindi tinanggal, sinuspindi. Ngayon naman yung mga vlogger kinakasuhan na, kaya nila Banatbay. Banatbay nila mga ibang vlogger na against sa administrasyon, kinakasuhan na nila pinag-iinitan nila. Pero sa tingin ko ngayon, parang silent martial law na dahil lahat ng mga mainstream media one-sided, lahat ng balita puro pabor kay Marcos eh. Hindi naman natin makita naman natin yan sa balita. Hindi naman tayo bubo na hindi natin malata yan. Pag isyu ng Marcos, tahimik sila. Pero pag Duterte Act, pinupush talaga nila, araw-araw nila ibalita eh. Pero pag Marcos, wala, tahimik. Pero pag pabor sa Marcos ay push. Araw-araw nila, pinupush nila. Kaya ngayon yung gentleman agreement ni
gentleman agreement ni Duterte. Parang ang daming comments ni Marcos. Pero ngayong may agreement na new model, tahimik si PBBM. Walang comment. Nahiya siguro kaya wala siyang comment. Ang sakin mo, pinupost sila yung Duterte ang may agreement, yun pala sila. Tingnan mo mga, well, dito talaga ako niwala na may karma talaga. Karma tuloy sila na mga pinagagawa nila eh. Dinidikdik nila sa Duterte na may agreement, yun pala sila yung may agreement. Mas malala pa yung agreement nila. Kaya nalulungkot ako sa gobyerno ngayon. Parang wala na sa hulog. Ang hirap ispilingin. Ngayon, naapektuhan tuloy kami, mga construction worker. Dahil sa awayan nila. Ngayon, tignan lang natin kung anong susunod na banata ng Pilipinas. Sana magbago na yung Pilipinas na hindi na pinupolitiko lahat. Magtulungan. Ang tama, ibalita. Yung mali, ibalita. Hindi yung pinipili lang yung binabalita ng mainstream. Sa totoo lang, ng mga kaya nating mga mahirap, umaasa lang tayo sa mainstream eh. Balita ng mainstream. Ngayon, mukhang inuuto pa ata tayo ng mainstream media eh. Dahil lahat ng balita nila pabor kay Marcos. Hindi nila binabalita yung mga totoong balita na error ng hirap ispilingin. Nakakadismaya ang Pilipinas. Ayun lang muna mga boss. Nag-alaga pa ako ng baboy ngayon. Binibilisan ko dahil yung alaga kong baboy walang nagpapakain. Alagaan lang tayo ng baboy para may pang tustos tayo sa pamilya. Isa naman mo umasa tayo sa gobyerno. Gobyernong puro ayuda. Alam niyo naman yung ayuda na pang isang araw lang yan, pang 2 araw, mataas na yung 1 linggo, yung ayuda laubos na. Ngayon ang resulta mahirap pa din. Ang totoong problema ng bayan Pilipino, mga kababayan natin, ay hindi ayuda, kundi trabaho, matinong trabaho, maraming investment sa Pilipinas, marami ring trabaho. Yan yung problema. Kaya sana huwag nating sanayan yung mga kababayan natin sa ayuda. Dahil hindi nakakatulong yan, nakakatamad pa yan. Kaya hindi ako believe sa mga kaya ni tambalos-los na puro ayuda. Laki pa ng mga mukha nila sa tarpaulin. Medyo malungkot ang araw natin ngayon dahil apektuhan yung trabaho natin. Siyempre magbabawas. Siyempre malungkot tayo dahil mababawas ang tao. Kawawa naman din yung mababawas eh. Next month siguro baka wala na tayong trabaho dahil wala ng project. Pero hirap. Mahirap dyan. Walang project, wala na rin tayong trabaho. Sana maayos na itong gobyerno ngayon. Sana hindi na tayo mahultik ha. Ano kayang itsura ng baboy natin ngayon? Dahil yung nagpakain kayo ng tanghali, yung asawa ko, ang problema, hindi yun marunong. Hindi yun marunong mag-alaga ng baboy.
muna tayo. Basta na kaya yung alaga nating biik at saka baboy. Yan. Parating din tayo ng 50. Ay nako, ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Kung bata-bata lang sana ako, mag-abroad na lang ako. Dahil nahirapan ako dito sa ayan. Maraming salamat mga boss. So yun lang muna. Pakain muna ako ng baboy. Sakto naman. Dumating na yung order natin sa Lazada na spray. Yun. Yun, subukan natin ngayon kung gumagana ba. Dahil ganina pinindot ko kanina, gumana naman. Ngayon, subukan natin ng may tubig. Yun. Yun, subukan natin ng may tubig. Ayun, oh. Lagay natin yung hose doon. Tapos, lagyan natin ng battery. Itong pang malakas ang battery. Ayan, may battery na. Yun, try natin. Mas maganda yung unang nabili ko, yung nasira. Mas mura yon pero mas maganda yon, mas may lang natin kung pundo. Ayan, yung problema ko dito dahil pag ganun mo, kailangan mo pa ng isagad. Ayan. So malakas to. Ayan. Problema ko dito yung itong hose nyo, ang daling makuan. Mas mataas ang horsepower nito dahil 62 to eh, 68 volts. Ang dati ko kasi is 42 lang yun. Yun. Kailangan talaga isagad. Parang pangit yung kanya, yung buga niya. Yun na.
bro. Yun na, nasira na. Bago-bago pa, pero sira na. Yun o, sira na o. Wala na yung spring niya o. Sira na. Sira na yung spring niya. Maganda na rin to kaysa walang spray. So na-stand tayo. Ayun, ito na ang resulta. Pinalitan ko ng hose yung kuan niya dahil itong hose na ang nipis. Tapos pinalitan ko ng ganito para hindi madaling mabalik. Tapos ito yung kuan niya, buga niya. Medyo mahina. Mas malakas yung kuan dati kong nabili. Okay lang. At least may pang-spray tayo. Bili na lang tayo ulit yung medyo lakas-lakas dyan, yung dekurente. So yan lang muna ang tsagaan natin. So yun, overall nabudol tayo. Medyo nabudol ako sa presyo niya dahil mura kasi yung kuha natin, una nating nabili mura yon, tapos mas matibay pa kaysa dyan. So yun lang muna mga boss. Yan, ito na. Medyo yan. Babush.